Hi, I'm Stephen. I'm not Waldo anymore. Wow. Yes. And today we'll be talking about your Ha? and my Huh? micromanaging boss. Sino? Mas matagal siyang pupal sa'yo eh. Okay, so Happy New Year again, everyone. Nagbabalik na naman po kami. Last year, Yes. aking kaibigan at sa inyong mga kaatraso, last year, marami kaming backlog ng mga tanong dito sa Snap. Oh, kasi habang tayo nagbabakasyon, nagsisitaypan pa rin sila ng question. And one of the topics in the pool that we have observed, ito nagsa-stand out talaga. Mga micromanaging na boss. Bakit hindi ako micromanager? Okay. Sinungaling yan, micromanager siya. Wait. Naisip ko lang habang nagdadrive ako yung isang araw. Yung pagiging micromanager na boss, okay lang yun. Okay. Ngayon, may tamang oras at tamang pagkakataon para maging micromanaging. Kunwari, tamad yung mga trabahador mo, empleyado mo, o laging nag-leave. Tapos magbabakasyon lang pala. Kailangan talaga tutukan mo sila. Pero, kung sila ay, alam mo yun, masipag naman, magaling, hindi mo naman kailangan tutukan, huwag ka maging parang helicopter na lagi naka-observe ang gano'n. Wala kupal ka talaga. Hindi ako micromanager. Hindi ako micromanager. Okay. Let's go to our first question. Tawagin natin ang ating special guest na lang. Okay. Siya na lang maglalagay ng mga mula sa DTI. DTI. Pasok. Taga-DTI ba talaga yan? Wait. DTI ganito. Mabasa ba? Sir, wait lang ID po. ID. Sir, may order Pakita nga ng serial. Ano ba yung court order ba yung hawak? Court summon ba yan? O taga-DTI? DTI. Dalo taga-inquire. Yes. Akala mo bubuksan? Wait. Try pa naman ako igagaling ganito parang sa PCS. Taga-DNR yata to eh. Ano ba? Ano ba talaga ang departamento nito? Ayan, salamat DTI. Nasaan ho yung mga barya namin para hinahalo pa? Okay, salamat DTI. Ano ulit yung DTI? Thanks and no help to Dalo taga-inquire. For our first question, In no particular order, kailan pa nagkaroon ng loto yung DTI? Bodies, pansitan. Sorry, body lang pala. Okay. Hi, Space Fellow. I work a 9-to-5 job in Ortigas, even though it's hard to keep up with the demands at work. Yes, welcome to Pasig City, Pasig Business District. I truly love what I do. Wait. However, there's this one exception. It's my girl boss. Gen Z boss Cinnamini. Every week in our stand-up meeting, she always brands herself as a visionary and always brags about her foresight bringing revenue to the company. Really? But if you look closely, her supposed brilliance is just based off her team and not her own strengths. Well, paano ba naman kasi lahat ng gusto niyang ipagawa sa amin, puro imposible ang time frame at budget. Pero dahil gusto niyang magpalakas sa higher-ups kahit imposible, kailangan naming magawa kaya sobrang ako na nagdagdag nun. Tutok siya sa amin inch by inch. O kita mo pa ulit-ulit din siya. And she, just sits in her office gossiping with other bosses. My question is, di pala to kwento. How can I bring back my love for my work if my boss is someone who's a micromanager, a nagger, and someone who doesn't have an outlook of what's really happening on the ground? Ikaw, mukhang may mayaambag. Oo. Wala nga akong na-encounter na ganyan dati. Malaking ganyan. Yung ang dami ng visionary daw siya. Ang dami niya daw nakikita in the future. Marami siyang foresight. Ang dami daw foresight. Nakikita niya daw ganito gagawin. Pero ang totoo, hindi naman niya alam kung paano i-translate into Visionary talaga siya. At least na alam mo na yung pagkatuli. Nakatuli. Pinangunahan yung pagkatuli daw, sabi ni Nakaturo ang gano'n, no?
Oo. Parang ang hirap kasi hindi nyo naman naiintindihan yung processes each Okay. and every time. Ngayon, how did I deal with those kinds of people? You don't. Number one, if you can wag. Oo. If you can na wag. Basta kung kaya mo na hindi naman silang patulan, wag na lang. Oo. Pero kung may kailangan ka i-explain sa kanila para lang maintindihan nila kung ano yung mga steps ng trabaho nyo, they go ahead. Ngayon, kung hindi naman sila nakikinig, hayaan mo na lang. Ikaw. Unless nakakasagabal siya sa trabaho mo, well, there's always 2 weeks notice. Yeah. At kung may ipon ka at sana hindi pa naubos yung 13th month mo, may 2 months notice, 2 weeks notice ka, Yeah. tumalon ka na ng shit. Anyway, let's next question. Pengin ng proceed to our sukli. next question. Ito na naman ang loto sa DTI. Joke lang. Mr. Clean. Ah. Hello, RG and Stephen. I'll go straight to my question. Okay, question na agad. Before giving you a short context, how can I clean my office further even if it's already clean? Do I need a deep clean? How familiar? Here's why. I'm a clean person. I shower twice daily and kahit kaunting pawis lang naliligo na ako. Same. Di ko rin carry na magtrabaho sa makalat na space. And that's why I am wondering why my boss keeps telling me He's wondering. why my boss keeps telling me to tidy up our shared cubicle. And he also said pala, I smell a bit kahit halos maligo na ako ng body spray. Aha. Baka naman bibig niya yung naamoy. Kasi mas malapit sa ilong, bibig. Okay. Baka naman bibig niya yung naaamoy niya, sabi ni Mr. Clean. PS, my friend told me na nung hinatid niya yung boss namin sa bahay niya, my gosh, my boss's garage is so dirty and mukhang bodega. Siya po may ganang maging demanding sa kalinisan talaga. No? Well, what does this say? Dugyot yung boss mo. No further questions. How do I clean when it's already clean? That's like asking, paano ko pe-preno? Nakasahig na yung preno. Hindi siguro ang unang tanong ko, sasagutin ko yung tanong niya ng tanong din. Bakit kaya karamihan ng mga tao, dalawa ang side ng mukha? Isang mukhang malinis at isang dugyutin. Diba? Pero ikaw, ano masasabi mo ba dyan? Well, pragmatically speaking, if let's give the benefit of the doubt, let's just say na talagang malinis na talaga yung office mo and there's nothing you can do about it. As in, konti na lang pwede mo dilaan yung pader nang walang nangyaring kababalagan. Well, wala. All I can say is, open your eyes, Mr. Boss! Yeah. Labas-labas naman minsan sa banyo. Tigil-tigil sa smoke break. Okay, bakit? Kasi Magbuhat ka na ng mga gamit sa garage para hindi na mo abodega. Anyway, kasi yung alam mo yung the concept of confirmation bias, diba? People see what they want to see. Kaya, yan alam mo yung kahit unting alikabok, yun yung confirmation sa boss mo na, ay, madumi. Kasi yun lang gusto niya makita. Because some people are kinda stuck on what they want to see. Wala ka nang magagawa doon. As I said sa last question. Ano yung ibig sabihin? OC yung boss niya? Oh. bakit Either sa OC bahay, or di either OC siya or may perspective na siya na alam niyang kahit malinis na yung office, yung hinahanap niya pa rin madumi kasi si Mr. Clean ang katabi niya. And therefore, Ano yun? Paborito niya yung si Mr. Clean? O... paboritong ibuli. Okay. Or confirmation malay mo nyo nga, confirmation bias. Like he just wants to find dirt and the smallest speck of dirt. Yun na yung dirt sa kanya. Nakakainis talaga yung mga ganun. Oo. Naghahanap ng baho. Well, totoo lang, wala akong maaambag dyan kasi yun. Naghahanap ng baho. Anyway, wala akong maitutulong dyan kasi totoo lang, people see what they want to see, 'di ba? Kaya may politika tayo. Meron tayong mga opinion. Meron tayong mga buwisit na tao sa buhay tulad ng boss ni Mr. Clean. Kaya ayun, wala akong mayambag except, well, you either live with it or
sasabihin ko nga sa last question, there's always the 2-week notice. Mula kay, puro ako yung puro ako yung narrator na yun. From Okay. Fred. On the first week of my dream job, it quickly became like a nightmare. It's because my boss, who was so competitive with the other units of our department, take note, our department is administrative and not in sales. Okay. Okay, pagalingan pala ng patong ng papel. That's why I don't understand where his competitiveness is coming from. He would always like me to report by the hour via email if I completed my task. Apaka-old school naman ito. Ano kaya email nito? At AOL? Hindi, at Ed sa mail. Naabutan niyo pa ba yun? Which is truly a hassle for me, coming from if I completed my task by the hour. I'm getting fed up with his style of management and I'm thinking of quitting already. But before quitting, I would like to give him a piece of my mind. What should I do to tell it? What should I tell him as my exit statement? Ikaw. Sino ba ako? DTI. DTI, ano opinion mo dito? Okay, ilalapit po natin ang mikropono. Ano po opinion nyo, sir? I come from a simple home. Help, hooray! Miss Universe. Thank you. Okay, number 1, hindi ko maintindihan. Sinong kalaban ng admin? Yung admin na kabilang building. Bakit siya nakikipagpaligsahan sa ibang Pababaan department? ng upa daw, paganaan ng patong ng papel. Papel, no? Padiretsuhan ng latag ng... Hindi, wala nga silang patong ng papel kasi by the hour, kailangan tapos nila yung task nila, diba? Ayaw nga pala, wala ka lang mga papagapan. Wala Sa na. isang Kailangan oras. tapusin nila yun. What should you tell your boss as your exit statement? Pabilisan na lang tayo mag-type. Okay. I've heard from a relative, actually, may nalala ko. I've heard from a relative na if he got heated dati, because this was, I think the 80s or the 90s. Pag nabibwisit siya sa isang tao daw, yung gagawin niya, syempre makikipag sigawan, tapos whatever, is that the word? Sigawan. Tapos parang word war. Tapos ang usual ending niya, sige, paunahan tayo mag-resign. Sino? Ganun yung... Pinag-resign na ba yun? Pero ito mukhang decided na siya eh. Kasi tinatanong niya na tayo, what should I tell him as my exit statement? Kung desidido ka na at kunwari, meron ka ng backup plan na kung saan ka pupuntahan. May backer ka din. May backer ka na din at pasok ka na sa ibang kumpanya. Siguro naman pwede mo na sasabihin ng anak ng weteng ka. Buisit na. Agad yan. Anong problema mo sa buhay? Ilabas mo na lahat ng inis mo sa kanya. Kasi mukhang decided ka naman din. Kaya tigilan na natin to. Basta, pag micromanager yung boss nyo, i-analyze nyo muna, tama bang nagma-micromanage siya? O is he really just an An arse. whole? An arse. Okay. So, you identify first before you react. Anyway, that's it. That's it for our episode today. I am Steven. I am not Waldo. And we'll see you again next time. Bye-bye.